I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beshwa. Ayan, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Nako mga bes, bagamat kukontra na naman yung mga utak dilis dito. And of course guys, sa mga nakakaintindi, sasabihin nila talaga na bakit kailangan niya pa ng ganyan? Saan niya dapat dadalhin? Saan niya dapat gastusin? Samantalang yung 32 point something billion, no, na budget ng DepEd hindi niya ginalaw. Nakatunganga lang doon. Maraming umaasa. Yung mga guro, umaasa sa walang nangyayari, walang big achievement, walang big projects. My goodness! Bakit? Nako, ito, basahin ko sa inyo mga kababayan, Kayo na po bahalang humusga at mag-comment kung ano po ang kapalagayan nyo dito. Palagay ko, hindi mapalagay ang karamihan. Ay, nako, sasabihin nila naman na, ano ito guys, merong nakita ako ng post na tambalos. 'Di ba tawag nila kay Speaker Martin tambaluslos? Tapos ito naman mga anti-Duterte, ang tawag nila kay Sara Duterte is tambalustay. Oh, natatawa ako diyan. So, anyway, basahin ko para kumpleto Ricardo mga beshwa, okay? Nakita niyo 'yan mga besh? Sabi po ng Manila Bulletin, July 21, 2024. 29, 2024. Oh my goodness. Anong sabi? Sara Duterte 2 billion Office of the Vice President budget for 2025. Nako. Okay. Hindi na ako magpaligoy-ligoy. Magkano ba guys yung yung budget ng isang vice presidente, no? Hindi ko pa na research. Pero kung may alam kayo, ilagay niyo sa comment section. O hindi kayo naloka. So, dahil dito mga bes, ayan nakita nyo, basahin po natin, diretso. Ayan. Sabi po dito, Vice President Sara Duterte is asking Congress for budget of 2.037 billion under the proposed 2025 national budget set to be deliberated upon next month. Nanghingi siya ng 2 billion. Parang guys, no, nung siya ay naging mayor, no, sa Davao, no, ilagay ko sa screen ko, sa lahat ng mayor sa buong Pilipinas, siya lang pinakamalaking budget, 2.6 billion plus, kita nyo yan, ay, nako, hindi kaya very unfair sa ibang mayors that time. Siya lang ang tanging bukod sa panahon ng papa niya, hindi kayo naloka. Diba? Nakita nyo ngayon sa screen. Oh my goodness. O yan humingi siya ng 2 billion pesos plus para sa budget ng OBP this coming 2025. Ang laki. Saan nyo kaya gagamitin yun? Nako. Nako. Ayan courtesy po ng Manila Bulletin. Based on 25 National Expenditure Program, which is ang NIP or proposed budget for the coming year, posted on the Department of Budget and Management, which is ang DBM website, the Office of the Vice President OBP is seeking a budget 2 billion for its third fiscal year. Sa kanyang vice presidente guys, mayroon ba kayo nakita ng mga projects niya? Alam nyo, yung mga pagtulong ng mga relief goods, it's very common yan because halal siya ng bayan, no? Pero alam nyo, hindi naman sapat yung ganong klaseng pagtulong. Dapat sa isang lugar or saan man, dapat buong region dapat, no? Katulad ng ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Well, anyway, tuloy. Sabi po dito guys, Budget and Management DBM website. Ulitin ko nga. Based on the 25 National Expenditure Program, which is ang NIP or proposed budget for the coming year, posted on the Department of Budget and Management, which is ang DBM website, the Office of the Vice President is seeking the budget of 2
2 billion na 37,305 for its third fiscal year. Agay! Kayo mga kababayan, what do you think? My think is not good. Tuloy, Duterte earlier said that her office will not seek confidential and intelligence funds for 2025, unlike for 500 million proposal for the OBP last year. Hindi na siya hihingi ng confidential fund kasi nandyan na po sa 2 billion plus. Kumbaga, nandyan na sa loob. Ay, naloka na. Ang galing din ni Madam, Hindi na daw siya hihingi. Yung confidential fund niya last year, 'di ba, hinold yun ng Kongreso? Ayan, hindi na siya hihingi ba, mga bes, pero kasama na sa 2 billion. Ang laki nito, mga kababayan, baka isang sakong pera ito. Tuloy. This bring her total proposed budget for next year, agay 336 million ba yan? And 714, lower than her proposed 2024 budget. What the heck? Anong palagayan nyo, mga beswa? Awa, talaga. Diba, mga beswa? Ayan, tapos sumingin siya ng ng 2 billion. Di kayo naloka. Anong kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagay, mga beswa, Sabi po dito, including in the 2.37 billion proposed are 188 million 514 for personnel services. See guys, kasama na dyan yung kasama na po doon sa 2 billion ang kanyang hinili. Billion proposal are 188 para sa kanyang for personnel service. Ayun ba yung mga bodyguard ba niya? Correct me if I'm wrong. Agay. Personnel service, no? Tapos, ito naman 1 million. Ito, 1,700,000 plus. For maintenance, guys, and other operating expenses. Ay, wow. Grab. MOOE. Ito naman, 56 million ba yan? For capital outlays. Oh my goodness, guys. Ayan guys. Nakita nyo? Ito. Sabi dito including in the 2.37 billion proposed are 188 million, agay, 514,000 for personal services, agay. Ayan, dyan mapunta. And 1,792,391 for maintenance and other operating expenses. Uy, papasyal for more. MOOA, and 56,400,000 for capital outlays. Grabe. Dami yarn. Ang dami yarn. Ayan, guys. Ano ang kapalagayan nyo, mga kababayan? Alam niyo yung personnel services niya. 'Di ba yung mga bodyguards niya, mga security, yung PSG? Ang alam ko dito, guys, ang nagpasweldo dito, ang PNP, ang gobyerno. 'Di ba? Ang alam ko diyan ang budget ng para sa sandatahang lakas o sa mga kapulisan. 'Di ba? Ang gobyerno ang nagpapasahod niyan. Guys, correct me if I'm wrong. Tuloy. The OBP is a staffing summary report, agay, also showed that Duterte will receive a total 3,988,000 in salary for 2025. Ay, grabe. Laki yan ito, mga bes. Yan, grabe. Her chief of staff will receive of 2,270,000 in salary, while the assistant chief of staff will receive 2,909,000. Ayan. Ayan for next year. See, mga bes, anong kapalagayan nyo? If approved, the proposed 2.37 billion budget would still be higher than the 1.8 billion for 2024
that the OBP received. Oh, see? So, ibig sabihin, itong taon na ito, itong 2024, ang budget niya pala is 1.8 billion. Oh my goodness, mga besh. Wow. Ano ba yun? So, ibig sabihin, guys, sa 2025, aakyat siya ng 2 billion plus. Wow. Sa 2026, baka 3 billion na yan. Oh my goodness, mga besh. Tuloy. The OBP budget was one of the crosses that might have led to her falling out with the Marcos administration. Oh. Nako, mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo dito? Nako, ay nako. Well, anyway, no comment. Okay, guys, tuloy. The OBP budget was one of the causes that might have led her falling out with the Marcos administration. Oh, talaga naman grabe, guys, no? Ang tindi nito ni Madam. Last year, even after the approval of her 2.3 billion budget proposal, Congress removed the 500 million allocation for CIF, which were originally included in the OBP and MOAs. OA. So, ibig sabihin, guys, 2.3 billion budget proposal niya last year, di ba? Oh, kaso lang, ang ginawa ng Kongreso, tinanggalan ng 500 million. Oo nga naman, 'di ba? Alam nyo, marami pang dapat paglaanan ng pera. Una-una, mga kababayan, kulang tayo sa kagamitan. Sa West Philippine, yung mga Philippine Coast Guard natin. Dapat 'yan doon ilalaan. Ibigay doon yung malaking pera. Tingnan nyo, kulang-kulang tayo sa mga pandigma na pangkaragatan. Oh, hindi mo na kailangan bigyan ng malaking confidential fund ito or budget ito si BP Sara Duterte, mga bes. Marami pang kailangan pa na bibilhin para sa kagamitan ng Armed Forces of the Philippines. Kayo naman, oh. Well, that is my own opinion, mga bes. So, yan, Oh, grabe pala ito si Madam. Hindi na makatiis nang hingi na. Oh. O ito, this came after question on how Duterte spent. Oh, ayan. Ito naman tayo, 125 million in December 2022 after a transfer was made by the DBM upon the approval of the Office of the President. Oh, 'di ba guys? 'Di ba controversial 'yan? Yung 125 million. Controversial 'yan. Galing po 'yan sa budget ng Office of the Vice President. Siguro nang hingi ito, mga kababayan, ngayon tinransfer sa kanya yung 125 million. Baka naliitan siya, mga kababayan, doon sa budget ng 1.8 billion. 'Di ba? Tapos tinanggalan ng 500 million. So ang ginawa niya, humingi ng 125 million. Oh my goodness, nagkaroon ng controversial 'yan, mga bes. Why? Because itong 125 million naubos ito sa loob ng 11 days. Saan kayo makakita? Antin din yan, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, sa 125 million, saan napunta? Ba't wala tayo nakita ng mga nag-post sa social media, sa mga kilalang mainstream media, mga kababayan, na yung resibo, saan napunta itong 125 million? 'Di ba? Saan ba napunta? Walang resibo eh. Well guys, kung gusto nyong malaman, punta kayo dun sa COA, alamin nyo. Sasabihin ng COA sa inyo yan, walang resibo eh. Kaloka, mga beswa. Ay, nako, delikado ang mundo sa ibabaw. Okay, ayun, mga besa. So, ano ang kapalagayan dito, mga kababayan? Hindi kayo papalagayan, Tuloy. See? The issue led to a falling out between the Dutertes and the Marcoses, particular former President Rodrigo Duterte, who was angered at how the Vice President was treated by Congress. See? Nung hindi ibinigay, nung tinanggalan siya ng confidential fund, nang dahil dyan, mga kababayan, dyan po nag-umpisa ng kaguluhan at ginulo nila ang Marcos administration. Nang dahil po yan sa confidential fund, mga kababayan.
Kasi nga tinanggalan, 'di ba, ng Kongreso. Tapos ngayon, sabi ni Sara sa media, ang kumakalaban daw sa confidential fund ay kalaban ng bayan. Correct me if I'm wrong, ha? Yung sinabi niya sa i-quote ko kung may mali ako doon. Basta yun ang natatandaan ko, no? So, dahil dyan, mga kababayan, nalaman ng kanyang ama, doon na nag-umpisa. 'Di ba? Nagsalita ito si Digong against the Kongreso, tinira si Speaker Martin, hanggang binunto nila kay PBBM, no? Tapos ang sinabi daw, how the Vice President was treated by Congress. Bakit? Hindi naman siya, ano ba ang trato sa kanya ng Congress? Ang Congress nagpapatupad lang ng guys, pag-aproba ng budget, every year yan. Paano mo sasabihin na parang ano bang klaseng trato sa kanya? Wala, guys, no? Walang trato na masama sa kanya. Basta ang Congress ginagawa nila lang ng tama kung anong nararapat, kasi pera po 'yan. Nagagalit si Digong dahil tinanggalan ng confidential fund. Diyan na nag-umpisa 'yan. Kagagawan din ni Sara Duterte. Kaya ngayon, ginulo nila ang Marcos administration, siniraan hanggang dumating yung maisugrali nila. 'Di ba? Binanatan si Pangulong Marcos Jr. kung ano nung pinagagawa nila. Gumawa sila ng fake news, 'di ba? Fake video. Yan siya. Ginamit pa si Morales, kay Soro legit daw yung papel, may butas ng panser, di kayo naloka. Nagkaroon ng hearing pa sa Senado, led by Senator Bato, parang ang akala nila, mapapaniwala nila ang taong bayan para lang masira si Pangulong Marcos Jr. Doon kayo nagkamali. Ang kasinungalingan, hindi magtatagumpay po yan. Tandaan nyo, si Pangulong Marcos Jr., hindi kayo inaway, hindi kayo hinaras, hindi kayo niresbakan sa kabila ng pambabastos nyo sa kanya, ginulo nyo ang kanyang administrasyon, imbis tumulong na lang kayo, wala, puro kayo panggugulo. Sabi nga ni Secretary Gibo ng DND, yung mga nangyayari ngayon, yung fake video na pinalabas ng edited na gawa ng AI, that is a sign of destabilization, this current administration. Biro nyo yun, mga kababayan. Ayan, humingi na siya ng 2 billion plus. Hindi na siya humingi ng confidential fund, pero nandoon na po sa 2 billion na yun. Matik na yan. Ano po ang kapalagayan nyo, mga beswa, sa hinihiling niyang 2 billion? Pero, however, yan kaya aaproban ng Kongreso? Yun ang malaking tanong. Kaya, abangan po natin yan, mga bes, kasi dadaan sa proseso po yan. Kumbaga, dadaan yan sa pag-usisa. Tanungin kung saan mapupunta yung budget na yun. Kaya, at the end of the day, yan ba ay aproban ng Kongreso? Well, guys, I have no idea. Kasi, hindi pa. Wala pa akong kumbaga nakita ng mga posts. Hintayin natin ang deliberation ng Kongreso tungkol dito sa budget na ito. So see you mga kababayan on my next upload video. Boy and baboos, God bless Philippines.